Okay, good morning. Episode 3405, 3406, 3407. Daily episode, June 23rd down to 30th. Kukuha huli tayo dito ng tatlo and then explain po natin. Ito yung daily reading. Abangan nyo yung lahat ng episodes na i-upload ko dito. And then upload ko din ito sa blue app at saka sa red app. Una, regeneration. Pangalawa, adventure. And pangatlo, ay, andito lumabas yung good luck, di ba? So, ito yung pinakamaganda. Kasi, sa araw na ito, ibig sabihin, from today down to katapusan of the month, no? Magkakaroon ng maraming pagbabago sa buhay mo. Again, uulitin ko, yung laging sinasabi ko dito is general reading. So, posibleng makaresonate yung iba, posibleng hindi. And then, posibleng hindi ito tatalab sa mga taong may barang kulong sumpa at gayuma. Pero sa natural, na walang nakikialam sa inyo, merong mga mangyayari or pangyayari na magbabago sa buhay ninyo. And then naalala ninyo, sinasabi ko kahapon hanggang nung nakaraang araw, paparating kasi yung San Juan. And then there is a broad coverage doon sa tubig na pwede ikakapahamak ng lahat ng tao. Kapag sinabi nating tubig, hindi lang naman dagat, river or sapa, 'di ba? Pwede kasi na kahit nasa bahay ka lang, tubig pa din yung dahilan kung bakit magkakaroon ka ng hindi magandang pangyayari mula sa araw na ito hanggang sa katapusan ng buwan. So, hindi lang siya specific sa kapistahan ng San Juan mismo. And then, tignan nyo yung regeneration dito. Ibig sabihin, may magbabago sa buhay mo. So, posible yung pagbabago doon is negative or posible din na positive. Kapag wala kang kalaban or walang taong naghahangad ng mali sa'yo, makakamit mo yung positive side. Pero kapag meron kang mga taong hindi masaya na nag-i-exist ka sa mundo, yung sinasabi ditong adventure, tignan nyo, tubig ito, malalaking alon at yung whale kasi, orca whale is magandang whale, no? Mabait na whale, pero nga lang maliban doon sa kanila, marami ding species underwater na mas harmful kumpara doon. So parang pwede mo itong ihalin tulad sa sarili mo na wala ka namang hangad na masama sa kapwa. Wala ka ring hangad na masama sa paligid mo. Yun nga lang, yung gusto mo lang talaga is makamtan kung yung sarili mo, paano ka uunlad, paano ka ganda buhay mo, paano mo maiaangat sitwasyon mo. Yun naman yung kalimitan na hinihingi natin. Yung iba kasi, ayaw nilang magbanat ng buto. Aminin natin yan. Gusto mong gumanda ang buhay mo, gusto mong umangat ang buhay mo, pero ayaw mong magbanat ng buto. So, ito yung ginagawa dito, is nasabi, the regeneration is baguhin mo ang sarili mo kung gusto mong makuha. Kasi tignan mo nasa pangatlong card yung good luck. Nasa umpisa yung regeneration. Nasa gitna yung lahat ng unos, lahat ng trials, lahat ng pagsubok sa buhay mo. Malawak ang karagatan, kasing lawak din ng buhay ng tao, kasing lawak din ng kalangitan. So, para kang naghahanap ng isang karayom sa malawak na karagatan. Dito mo umpisahan, paano mo babaguhin ang sarili mo? Ano gagawin mo from the very beginning, first step mo, hanggang sa magtagumpay ka? Kasi hindi madali magtagumpay. Hindi madali yun. Kahit saan banda mo titingnan. Yung pag-aaral nga lang, ang tagal eh. Hindi ka rin matatawag by profession kapag hindi ka nag-board exam, 'di ba? So, katulad din siya sa pagkakaroon ng pamilya. Papaano mo itataguyod ang pamilya mo kung ikaw mismo hindi mo kayang itaguyod ang sarili mo? Paano ka magiging good example sa kapwa-tao mo kung ikaw mismo ay pasaway din?
yung general kasi nagre-reflect lahat yun eh. Kung ano ikaw sa pamamahay mo, yun ikaw sa labas ng bahay. Sa harap na ibang tao. Meron din namang iba, ang galing nilang mag-fake. Yung hindi nila pinapahalata na marami na pala silang dinadaing na sakit. Ang dami na pala nilang kinikimkim na sama ng loob. Ang dami na pala nilang inililihim na galit na parang nagiging fuel sa buhay nila na gagamitin nila yon para maging paraan o maging ano nila sa buhay, inspirasyon nila para magtagumpay sila. Yun nga lang, yung iba nanluloko ng kapwa para yumaman. Yung iba naman nanluloko ng tao, lalo na kapag mahal sila ng tao, ginagamit nila yung weakness ng pagmamahal para makuha nila yung gusto nila, magamit nila yung tao, yung gano'n. And then yung iba naman talagang sadyang para bang hindi siya matatawag na neutral, pero gusto mong magbago. Yung iba takot, alam nila paano magbago pero takot silang sumubok. Alam din nila kung ano yung pinakamaganda, pero mahirap din para sa kanila i-adjust ang lahat-lahat. Ngayon, ito yung gagawin ninyo. Yung pinakamaganda kasi, maging survivor ka sa lahat ng trials ng buhay mo. 'Di ba? Ito kasi, ibig sabihin, kung ano yung mga ginagawa mo dati, na hindi rin lang naman nagbigay sa'yo ng ito regeneration na. Kapag tatandaan nyo, yung ganito kasi, yung lizards or yung lizards, 'di ba nagpuputol ng buntot? Nagbabago pag pinutol nila yung buntot. Tapos sila, nag-change ng skin. So ibig sabihin, kung gusto mong umunlad sa buhay, putulin mo yung mga hindi magagandang pangyayari or hindi nagdudulot ng maganda sa buhay mo, baguhin mo. And then dito naman, makikita mo kasi mag-a-adjust ka sa panibagong journey ng buhay mo. So, kung hindi ka halimbawa naging successful at hindi ka naging happy sa sitwasyon mo dati, kailangan mo maghanap ng another location, another situation na magiging tulay at magiging daan mo din para dito sa success na tinutukoy at sa dulo. Tingnan mo yung success laging nasa dulo. Wala naman kasing success na nauna. Laging nasa dulo yan. So, ibig sabihin, ito yung reward mo galing sa Diyos. Kung meron kang ginawang kabutihan, kung meron kang ginawang unexpected or unexplainable, or meron siguro special kang ginawa, yung reward mo talaga nasa huli. So, wala, nasa sayo pa din kung gusto mong magbago buhay mo. Ito yun. O haharapin mo lahat ng trials o tatalikuran mo kasi wala ring mailalabas na ganda ng buhay kung tatalikuran o tatakbuhan mo lahat. Pero doon naman sa mga tao na merong mga barang kulang sumpat, gayuma, hindi talaga kayo uusad sa buhay hanggat hindi nyo pinapatanggal yun. Kasi parang siyang linta na nakadikit sa katawan nyo. Kapag hindi nyo tatanggalin, ay dadami yun. Ganun lang po yun. So, proceed tayo sa special episode natin and then check natin kung ano yung mga characteristics or attitude ng mga dapat mong baguhin or dapat mong tanggalin or dapat mong idagdag sa buhay mo. Para siyang nagluluto ka ng ulam, nakukunin mo talaga yung exact recipe at tamang timpla para gumanda ang buhay mo at magkaroon ka ng katahimikan sa buhay mo. Not literal na katahimikan kasi patay lang yung may ganon. Ibig ko sabihin is you're able to gain your wisdom and your peace beyond all the trials na meron sa paligid mo. Kasi pambihira lang yung tao na kaya niyang ikalma ang sarili niya kahit durog na siya. Ganun po yun. So, yun yung taong matapang na kaya niyang harapin lahat na meron siyang katahimikan sa buhay kaysa naman sa tao na hindi niya kayang i-hold lahat-lahat. O proceed tayo sa special episode.